talaga namang pasok na pasok. Talagang Happy Easter Monday po para sa ating mga kapuso dito sa Barangay Commonwealth, Quezon City, mga kapuso. Makikita nyo naman ang aga pa lang ng ating mga kabataan, nagpunta na sila rito at pumila na nga para dito sa ating serbisyong totoo, Operation Tuli, mga kapuso. Katuwang po natin ang ilang mga doktor, nasa lima na ang kanila pong natutulip. At syempre, bawat cubicle po ay dalawa po ang kanilang siniservisyohan. Ngayong umaga, maswerte tayo dahil bibigyan tayo ng impormasyon tungkol sa tuli at ano nga ba ang halaga nito. Nandito po kasama natin si Dr. Charino Alves ng Manila Med. Tama po ba yun, Doc? Tama po, tama. Okay, Doc, unang-una, bakit ba kailangan magpatuli ng mga kabataang lalaki? Good morning po sa inyo. Unang-una, kailangan magpatuli yung mga kabataan nating lalaki para mapanatiling malinis yung ari natin, no? Para makaiwas tayo sa mga sakit gaya ng mga urinary tract infection. Meron po bang tamang age? Ano po ba yung tamang age para po magpatuli yung bata, Doc? Usually, wala namang ina-advise na age. May mga natutuli nung bagong panganak pa lang. Pero dito sa Pilipinas, madalas, ang mga age 8 to 12 years old, yun po yung tamang advice na magpapatuli yung mga bata. Okay, Doc, may ilang mga pagtutuli na medyo traditional pa rin. Is that advisable pa sa tingin nyo? Doc? Yung mga traditional na pagtutuli, dapat kailangan malinis yung sterilized, no? Kasi madalas ang problema nun, nagkakaroon ng infection. Saka mga yung gaya ng tetano, o kaya namamaga yung ari pagkatapos tuliin. Okay, so, tumatagal, Doc, yung operation ninyo ng mga 20 minutes, tama po ba kada isang bata? Depende sa nagtutuli, kung sanay na, medyo 5 minutes hanggang mga 15 minutes po yung tagal. Okay, Doc, dito tayo. Kasi hindi ho basta-bastang basta tuli lang tapos wala kayong gamot na iinumin, no? This time, Doc, ano mga klaseng meds po or medicine po ang kailangang inumin ng mga batang natuli na? Usually, ang ginagamit natin na pinaka-common na antibiotic, tawag ito amoxicillin. So, kailangan lang inom 3 times a day. No? Depende sa timbang ng bata. So, ina-advise yun 3 times a day. Okay. Whether 250 to 500 milligrams. At saka importante yung pain reliever. Pain reliever. Opo. Doc, paglilinis ng ating mga natuli, ano yung mga dapat na ihanda nila para maging maayos at masigurong malinis po yung kanilang mga natuli ng bata? Yung paglanggas po nung ari na may sugat, kailangan lang po hugasan ng tubig at sabon. Pagkatapos, tuyuin, and then lagyan ng betadine. Okay. Doc, maraming salamat. Tatanungin ko lang to si Totoy. Hi, ano pangalan mo? TJ. Kumusta? Tapos ka ng matuli? Talagang pinano mo na magpatuli ngayong araw? Sinong kasama mo? Tatay ko. Tatay mo. Umiyak ka ba? Okay lang yan. So ngayon, kailangan alagaan mo. Alam mo na, tinuro ba sa'yo kung ano yung mga kailangan gawin? Tinuro ba sa'yo kung ano yung mga kailangan gawin? Alam mo na kung ano gagawin mo. Okay. Sige, maraming salamat. Nakita ko naman sa mukha niya, medyo nasaktan siya. So, hayaan na muna natin siya. Okay, dito naman mga kapuso, meron po tayong pila. So, mga 100 na kabataan po ang ating mabibigyan ng serbisyong totoo ngayong araw na ito. At syempre pa, dun sa ating mga nag-aabang pa na iba, nako, medyo gusto namin accommodate lahat, pero syempre pa mga kapuso, depende po dun sa ating mga doktor na nandito ngayong araw na ito. Yan muna ang aming serbisyong totoo. Coverage dito po sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Balik po muna sa inyo dyan.